pag-usapan natin mga kababayan. Hanelet Abansenya. Hoy, ito yung sinabi ko kanina. Kanina. Ano ba yan? Abansenya kasi kaya kanyenya. Joke. Mga kababayan, nagsiselos nga ba kaya Senadora Amy Marcos? Oy, ano kaya ang pinagsisilosan niya mga kababayan? Bakit siya galit na galit? Dito kay Amy Marcos, itong si Hanelet. Hindi nga ba mga kababayan dahil itong si Amy Marcos ay ginagawa lahat ng paraan para ipagtanggol itong si Tandang Digong? Kasi mga kababayan, napapansin nyo, natatandaan ninyo, itong si Hanelet, nang siya po ay niyayaya na pumunta dun sa dahig, sabi niya, ayaw ko. Wala kasi akong passport. Oh, ngayon, mga ka-GP Natics, nagpapahiring itong si Amy Marcos, pero anong sabi ni Hanelet? Paek-ek niya lang yun. Hindi raw siya naniniwala dito kay Amy Marcos. Mga kababayan, mukhang may nauuwing love triangle. Totoo nga ba yun, mga kababayan? Alam mo ba kung bakit nagustuhan ko si Senator Puro kakalokohan, GP. Kasi yun yung napapansin ko. Sobrang bait niya. Pwede na siyang maging, santol. Iyan tayo. Ay ka, nagpatalastas pa. Eto si Tol. Tolentino, Senador. Hindi naman daw Ito, mga kababayan. Ano yun? Sabi ni Ma'am Mercy. Pangit kasi si Hanel. Mga kababayan, pangit din naman si Amy. ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia sa investigasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinabi niya yan kasabay ng isang buwang pagkakadete ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, pakibigyan nga kami ng update tungkol sa mga naging pahayag dyan ni Hanelet mula dyan sa The Hague. Ruth, magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ngayon ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte. Bukod kasi sa birthday ni Kitty kahapon, isang buwan na nga rin mula nang arestuhin at dalhin dito sa Ayun nga pala, dahig. mga kababayan. Isang buwan na pala ni Tatay Digong kahapon. Happy Mansari Tatay Digong sa dahig. Enjoy. Sabi nga ni Harry Roque, mga kababayan, enjoy the rest of your life. In the Hague. Pangulo. Nakisalong mag-ina na sina Hanelet at Kitty sa mga pagkaing inihanda ng mga Duterte supporters sa labas ng ICC Detention Center kahapon. Ang birthday daw nila ito kay Kitty na nagdiwang ng kanyang ika-21 taong kaarawan. Tanging sayaw lang ang nairegalo raw ni dating Pangulong Duterte sa anak nang bisitahin siya kahapon. Maayos pa rin naman daw kondisyon ni former PRRD na umaasang makakauwi na sa Pilipinas para may paliwanag daw ng personal ang mga nangyari. Naging emosyonal naman si Hanelet ng pangunahan ng pagdarasal sa labas. Bukod kay Kitty at sa Duterte, Nagdadasal? Kanino nagdadasal? Nagtatanong lang ako, kanino po nagdadasal? Ha? Akala ko si Digong ang papalit kay Taning. At di ba minumura niya ng Panginoong Diyos? Ba't kayo nagdadasal? Saan ba kayo nagdadasal? Kay Taning. Ha? Ay nako. Duterte supporters, sinama rin ni Hanelet sa dasal ang dating Pangulo. Hindi raw nila maiwasang magtanong na kung sino pang gumawa raw ng matino sa bansa ay siya pang nakulong ngayon. Kasunod nito, hindi na raw umaasa si Hanelet na may mapapala sila sa ginagawang investigasyon sa Senado sa pangunguna ni Senadora Amy Marcos. Pino na rin ng common law partner ng dating Pangulo ang kaliwat ka ng krimeng nararanasan sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Pa-ek-ek na lang yun. Congratulations sa Pilipinas. Mga kababayan, sabi niya gano'n, hindi siya naniniwala o hindi siya believe. Hindi siya naniniwala doon sa ang ginagawa ni Amy Marcos. Amy, paikek mo na lang daw yun. Biruin mo, binibira ka ni Hanelet samantalang ginagawa mo ang lahat. Kahit napapahiya ka na dyan sa Senado, kahit nagmumukha ka ng tanga, nagmumukha ka ng engot, nagmumukha ka ng aso, kahit anong effort mo, ang sasabihin lang sa'yo ni Hanelet, paik-ek lang yan.
hindi ako believe sa kanya. Eh, itigil mo na yan, Amy. Kawawa ka lang. Yung pinagtatanggol mo, yung common law husband, common law wife, ng pinagtatanggol mo, hindi ka pinaniniwalaan. Pero ako sa totoo lang, mga kababayan, hindi rin talagang masasabi natin, ano? Kasi syempre, faction nila ni Hanilet at ni Bongo, hindi talaga yan maniniwala kay Amy. Kasama nila si si Panelo. Di ba, Boss Lawrence JB? Salamat faction yan ni Bongo, ni Hanilet, mga kababayan ni Panelo. Eh si Panelo, unang-una galit kay Amy. Pero Amy, panahon na siguro para makita mo ang katotohanan na ayaw na sa'yo ng mga Duterte. Eh kahit si Sara ata medyo napapakinabangan ka lang ng konti. Diba? Kaya pinababayaan ka, pero palagay ko deep inside. Gusto ko na rin nilang umalis sa kanila. Naaalibadbaran na sila sa'yo. Ang haba kasi ng mo. Ang haba kasi. Ano yung mahaba, GP? Ang haba kasi ng oras niya para ubusin, mag-imbestiga para kay Duterte. Ma'am Emily Basog, kawawa ba si Amy? Deserve niya yun. Siya naman po ang may kasalanan yan. Di ba? Sabi ni Chats Vlog. Ipagpalagay na lang nila total matanda na si DDS, si Digong Duterte. Isipin na lang nila nang nasa nursery home. Correct. Di ba? At mas maganda, mas alaga siya doon. Kaya lang, hindi niya kayang makuha yung mga gusto niya. 3 bagay daw yun, sabi nila sa akin. GP, mali ka naman Sabi mo, Penta, Mary Jane lang ang kailangan. Baka hindi naman yun. Ano nga? Sabi sa akin, kailangan ng babae yan, boss. Di ba may isang DDS na nagsabi, mga kababayan, wala na daw Jer si Tatay Digong. Anak ng tinapa. Tinatayuan pa ba yon? Baka nga maghugas ng kanyang pututoy, wala na yun, di na kaya. Sabi ni Nido Gonzales, basta nangaagaw ng asawa, masama ang utak. Hoy, wag niyo naman pinariringgan yung mga nagnakaw ng agaw ng asawa diyan. Meron talaga, 'di ba? Ayoko na lang banggitin. Yung mga kababayan, yung nagkidnap daw dun sa asawa ng may asawa. Sino kaya yun? Nakakasawa na rin mukha ni Amy. Atong Gogi, ano daw, dumadami daw patayan sa admin ni PBBM. Sabi niya, ni Hanilet, congratulations sa pamahalaan ni BBM, dumadami na ang patayan. Hindi niya alam, mga kababayan, para siyang pinanganak kahapon. Diba? Mas marami ang patayan no panahon ni Digong, 30,000 ang napatay. Iba pa yung krimen. Yung krimen, first 2 years, 285,000 plus. Ron Prince, shout out. Hindi ba admin ni Duterte ang madaming namatay? Pati nga mga Project Palpak. That's true. John Salvador, dapat talaga palayasin dito ang mga inchik na yan na nagbabait-baitan lang ang mga yan. Hindi, pero hindi natin nila lahat. Meron talagang, may mga kaibigan naman tayo talaga dito, dyan sa Chinese community, na matagal na talaga dito. Na noon pa, hindi yung mga ngayon lang na nagbabait-baitan na gaya po ng sinasabi nyo. Di ba, Ma'am Telma Troshka? Pero ganito mga kababayan, biruin nyo, yung todo effort ka, Amy Marcos, na ipagtanggol si Digong Duterte, kahit napapahiya ka na, kahit nagmumukha kang tanga, pero ang sasabihin sa'yo, hindi ako naniniwala dyan. Kaek-ekan lang yan. Ako naman, tama. Ako, sumasang-ayon ako kay Hanilet. Uy, GP, kampi ka na kay Hanilet. Ngayon lang. Diba? Ako naniniwala na paek-ek lang ni Amy Marcos yun. Bakit kamo? Pinagtatanggol niya para makakuha ng simpatsya. Pinagtatanggol niya si Tandang Diggs, mga kababayan, hindi niya alam na babaon lalo siya.
O hindi ko sinabing baba. Ang sabi ko, nababaon. Eh, grabe naman to, oh. Sabi sa akin, "Hoy, GP, anong baba?" Wala akong sinabing baba. Ang sabi ko, nababaon. Nababaon, hindi... Diyos ko. Kaya talaga, oh. Alam ko naman mahaba yun. Pero, ang sabi ko, nababaon. Kaya talaga, oh. Diba? Totoo naman po yun, eh. Mga kababayan, kung ikaw isang edukadang tao, alam mo na na ito ay para kang, para kang nagbigti. Diyos ko, tigilan mo na. Hindi na maganda sa'yo. Unang-una, patanda ka na. Kulubot na yung balat mo. Tapos, paik-ik ka pa. E di nababasag ka lang tuloy. Para kang alam mo yan, Aimee. Sa totoo lang, yung ginagawa mo, para sa akin, yan ay isang gawain na parang, hayok sa pamilya. Parang ikaw ay naghahanap ng pagmamahal sa ibang tao. Parang ikaw ay hindi ka nakatikim ng pagmamahal. Kulang ka sa aruga ba? Sabi ni Ma'am Judy Batan, hindi alam ni Hanilet na sa administration ni Rodrigo Duterte, ang daming pinatay. Hindi alam ni Hanilet kasi bata pa siya noon. Gakasarap siya noon kay Digongong Duterte na patuloy yung bulag at bingi. Baka hindi lang bulag, pipi at bingi. Mga kababayan, palagay ko may alam siya talaga. Kaya lang nagbubulag-bulagan. Diba? Kasi siya mismo nga hindi na nakaupo si Digong Duterte. Anong ginawa? Namumukpok. Baka isa pa yan, mga kababayan, sa mga tirador dati, di ba? O pag sinabi niya, ito, patyon mo to. O, ayun na. KSP si Aimee. Kulang sa hindi kulang sa pansin. Iba kasi yung ibig sabihin sa akin ng KSP eh. Joke lang, ayoko sabihin. Ma'am Lori Mamawag, nagsisimula na mag-ingay si Hanilet. Hayaan nyo siya mag-ingay. Wala naman. Kasi alam ko meron na naman bago yan statement ngayon eh, no? Pare-pareho naman sila, GP, mga sinungaling, walang matino sa kanila. Eh di mag-away-away sila, bahala sila, basta tayo, mga kababayan, pagtulog nila, pagising nila, pangulo pa rin natin si PBBM. Nadali mo, Ma'am Telma Petroska, hindi ko na nga sinabi eh. Tapos binanggit mo pa talaga, kulang sa pindot. Ay, nadali mo. Ang galing mo, ma'am. Alright, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Kita-kita po muli tayo bukas ng umaga. Bye! Enjoy kayo, ha! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan, sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap, tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal, sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita
ng sinungaling at huwag fake news. Dapat nating labanan, buksan ang isipan, wag